Samantala, habang naghahanda na po para sa Noche Buena, ang marami sa mga kapatid natin, may mga nasa bus terminal pa rin na nag-aabang ng masasakyan. Para sa update, magbabalita naman live mula sa Cubao, sa Quezon City, si Mobile Journal, RR Tubise. RR, ano-ano yung mga fully booked ng biyahe at ano ang paliwanag dito? Cheryl, tama ka nga dyan, no? Marami dito sa ating mga pasahero dito sa bus terminal, naghihintay pa rin talaga na makahabol sa Noche Buena mamayang gabi sa kanilang mga pamilya sa probinsya. Lalo na yung merong tawid dagat, yung papunta sa Masbate, yung sa Catanduanes. Paano yung mga kapatid nating papunta doon sa mga fully booked na? Maghihintay pa rin ba sila? Cheryl, actually itong mga ang itong mga pasahero talagang trans passenger na lang. Hindi na sila makakasakay sa mga bus kung walang mga pasahero na no show up kumbaga or yung mga hindi sumipot. Kanina nga yung mga nakausap natin na kaninang umaga yung mga sa madaling araw, tatlong station na tatlong terminal na ang kanilang pinuntahan pero hindi pa rin sila nakakasakay. So yun ang magiging problema. Kaya talagang kailangan nilang maghintay. Yung iba, ang sabi talagang kung kailangan nilang maghintay hanggang bukas, gagawin nila makauwi lang sa kanilang mga probinsya. Hindi raw ba magdadagdag ng mga biyahe or na max out na yung dagdag biyahe na pwede? Ayun, unfortunately, Cheryl, hindi na magdadagdag ng biyahe. Yung mga nakausap nating bus terminal na papunta sa Bicol, no, ang susunod nilang biyahe ay yung bukas na December 25 gabi. Yung para ngayon sa December 24, isa or dalawang bus na lang yung inilaan ng mga bus terminal dito sa Cubao, sa Quezon City. Yung mga papuntang Bicol, isa or dalawang bus na lang talaga yung inilaan nila. At hindi pa kasama doon yung para sa mga chance passenger, kung meron mga bus na idadagdag, wala pa rin kasiguraduhan yun. Yung namang mga biyahe na may masasakyan pa kahit ngayon ka pumunta dyan sa bus terminal, saan-saang mga lugar? Yes, Cheryl, actually yan ang maswerte dahil tuloy-tuloy ang biyahe dun sa mga dun yung mga bus na papunta doon sa mga karatig na probinsya natin dito sa Metro Manila, which is yung sa Batangas, yung sa Bulacan, yung sa Laguna. Meron din tayo dun sa papunta sa Central Luzon, yung sa Olongapo, Zambales, Pangasinan, at kahit sa norte, tuloy-tuloy din yung biyahe kagaya ng sa Baguio City. Habang naghihintay ng bus, ano yung mga pinagkakaabalahan ng mga kapatid natin dyan? Ito yung mga actually dito Cheryl yung mga pasahero natin dito mga fully booked na rin ito yung mga chance passenger. At siguro try na rin natin kumausap ng isa sa mga pasahero. Hello ma'am, pwede po ba namin kayo ma-interview? Ma'am, ano po bang pangalan niyo ma'am? Janice. Ano po? Janice. Si Ma'am Janice. Ayan, si Ma'am Janice ay papunta. Saan po kayo ma'am papunta? Sa Baguio. Sa Baguio. Ma'am, bakit po ngayon lang po kayo bumiyahe, no? Hindi nyo po sinubukang bumiyahe ng mas maaga? Actually, katrabaho ko kami ng family ko. So, consider ko yan namin yung schedule na isa. Ayun, gaya ng marami sa iba, guys, work talaga yung padahilan kung bakit yung iba late nag-book ng kanilang ticket pa uwi sa kanilang mga probinsya. Ma'am, kung meron po kayong Christmas wish, ano po ba yon? Sana bumaba yung bigas natin ng 20 pesos. Sana bumaba yung bigas ng 20 pesos. Yun ang wish ni ma'am at ng maraming Pilipino. At ma'am, dahil dyan, Merry Christmas. Meron po kayong 5 million pesos mula sa One Balita Pilipinas, aka 500 pesos po. Galing po yan kay Miss Cheryl Cosimat sa One Balita Pilipinas. Ano po masasabi niyo, ma'am? Merry Christmas, everyone. Sana po ma-enjoy natin yung Christmas this year. I know life is hard, but we can always make it better. Yes. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Yan. Ayun. That's a very lovely message mula sa isa sa ating mga pasahero dito sa bus terminal, sa isang bus terminal dito sa Quezon City. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal RR Tubise.
Sa puntong ito, balikan po natin si MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go tungkol sa Blue Alert status na itinaas sa Metro Manila para sa holiday season. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, no? And of course, sa lahat po na nakikinig sa atin, advance Merry Christmas po. Opo. Merry Christmas din po. Sir, kapag sinabing Blue Alert status, ano yung ibig sabihin nun? Okay, ang Blue Alert status kasi natin, no? Ang meaning po nito, ang Operation Center ng MMD RRMC or the Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council along with the MMDA and other mga ahensya po. Meaning, active po ang 50%. 50% of the workforce or puwersa ng office ng OCD or the Office of Civil Defense. Ito po ay unang-una, no? Andyan po ang ahensya ng MMDA, andyan po ang iba't ibang mga disaster risk management offices po natin. So 50% of it, operational po ito at on standby po ito. Why? Because unang-una, pinag-usapan po ito, no, during the last meeting, yung mga possible incidents, lalong-lalo na po tuwing holidays, tulad po ng una, ang sunog at ang pag-ulan. And also kasama na rin po dito yung mga initial steps, no, or yung mga maagang hakbang natin para po sa paghahanda ng mga ilang events po. So, kumusta naman po yung pagbabantay ninyo sa EDSA at iba pang major roads sa Metro Manila ngayong pagpasok po ng Christmas week? Well, so far, Ma'am Cheryl, no, tuloy-tuloy naman po ang ating pagmamando at ang ating traffic management plan when it comes to for this Christmas or this holiday season. Makikita naman po natin, simula po kahapon, which is the last working day before the Christmas, magaan at maluwag po ang ating mga kalsada. Unang-una po ang ating EDSA, maluwag po ito as compared to the situation last year. So yung mga hakbang na ginawa po natin, tulad po ng yung mga adjustments po natin sa mga mall operation hours, sa early deployment po ng ating mga tauhan as early as November, napakalaki po ang tulong na nagawa po nito para ma-distribute po yung congestion ng mga tao and also ng mga sasakyan for this holiday season. Nito pong mga nakaraang linggo, puspusan yung inyong clearing operations pero tinawag itong anti-pour ng mga apektadong street vendors. Ano po ang sagot nyo on this? Well, unang-una, no, ang pagpapatupad po natin ng mga batas traffic, yung mga batas po natin when it comes to road clearing, mga sidewalk clearing, ito po ay dapat talagang ipatupad na mahigpit. Bakit? Isa sa nagiging problema po dito yung traffic congestion. It narrows down sa mga illegal parking, mga nakahambalang sa kalsada, mga nakahambalang po sa sidewalk. So kung hindi po natin ipapatupad ito ng maayos, hindi po natin mababago ang kondisyon ng ating mga kalsada or ating mga lansangan. Pangalawa, definitely ang ating ahensya or ating mga clearing operations is not anti-pour. We operate lahat naman po, wala po kaming pinipili, whether mayaman, may kaya man o wala. Kung kayo po ay nakahambalang sa kalsada, you are illegally parked, you are obstructing the sidewalk, kayo po ay nagnenegosyo sa mga lugar na pinagbabawal, then definitely kailangan po natin ayusin ito. Always remember, lagi nga namin sinasabi, wala pong masamang maghanap buhay. It's just that kailangan po natin ilagay sa tamang lugar, sa legal na lugar at sa legal na pamamaraan po. We cannot kumbaga sacrifice yung mobility ng ating mga sasakyan. We cannot sacrifice yung safe passage ng ating mga pedestrian sa mga sidewalks po natin. Ano po ang paalala natin sa mga motorista ngayong holiday season, sir? Well, as always po, no, lagi namin pinapaalalahanan, pairalim po natin ang disiplina sa ating mga kalsada, whether kayo po ay nagmamaneho, kayo po ay nagko-commute, gumagamit ng pampublikong transportasyon. And of course, since it's a holiday season, maraming mga selebrasyon. Paalala lang po namin, let's all be cautious, let's all be sensitive when it comes to road safety. Kung tayo po ay magkakaroon ng selebrasyon at hindi po natin kakayanin magmaneho o umuwi po sa ating mga bahay, huwag po nating pipilitin. Always remember yung kapakanan at safety ng sarili po natin and also yung mga kasama natin sa kalsada. Marami pong salamat, MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go.